Karambola sa DWIZ. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-moonshot pero pwede ka rin bus-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, Karambola, Karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, Karambola, Karambola, tuwing umaga. Oh, Karambola, Karambola sa DWIZ 882. Karambola, Karambola. Magandang umaga. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, Febrero 17, 2025. Ang bilis ng araw. Ako po si Conrad Donal, kasama natin Joel Laksamana, maya-maya nandiyan si paring Jonathan De La Cruz. Good morning sa inyong lahat. Mapapanood ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. Yan. I-download DWIZ 882 app. Live tayo sa YouTube, Facebook. Kung maaari, huwag pong kalimutan mag-like, subscribe, follow, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron yan sa Signal, Sulit TV, Satellite at TV Plus at GMA for the Box. Good morning sa iyo. Good morning. February, pare? 17 na. Ang bilis na araw mo na. Malapit na mahal na araw. Mag-Ash Wednesday na. Next week ba? Nagsasummer this week na ang Ash Wednesday. Yan. Wala akong mababatiin. Wala tayong mababatiin. Binabati ko yung aking hipag sa pinsan. Si dumating dito. Siguro ipapasila. Galing saan, pare? Ha? Galing saan? Saan nanggaling? Si Teng Riray. Okay. Galing na San Francisco. Bakasyon dito. Lahat ng yung mga pinsan niya ni Joji. Okay. Nandito. Ngayon, meron tayong balita po. Galing sa Comelec. Yun daw po mga kandidato. Okay. Inaatasan ng Comelec na magsumite. Yung sose, Hindi sose. Ano? Bukod sa sose, yan sose po. Yan yung pagkatapos na ng eleksyon. Oo. You will submit a statement of contributions
and Expenditures. At kaya nga SOCE, Statement of Contribution and Expenditures. SOCE. Yan. But aside daw po dyan, on top of that, kailangan mag-submit kayo ng report ng magkano ang ginastos sa on-campaign materials. Disclosure daw. May kinalaman kasi ito sa mga poster hanggang ngayon, pare, hindi pa tinatanggal eh. Hindi pa tinatanggal. Ang dami ko nadadaanan. Marami ka nakikita? Saan? Oo, malalaki. Highway? Saan, pare. May highway kahapon nasa Rizal Province ako Ang dami ko nakikita. Billboards. Billboards. At saka poster. So magsasubmit daw po. Good morning, Jonathan. Morning. Kumusta ka ni Frank Golia? Ay, salamat Frank Salamat. Salamat Masarap daw. akong tsokolato. Tsaka kasya sa akin yung ano. Kasya ba? Kasyang kasya. Alam na alam ni Frank pala ang aking ano. Kailangan makapagkape tayo bago ka pumunta sa Seattle ulit. Hindi, matagal pa. Okay. Matagal pa. Aayusin pa rito yung kanilang, dual. Yun. Madali. Ito totoong dual, Oo. Pilipino at US. Yung dual na iba kasi, senior at Pilipino. Ito. Maayos yan si Frank. Kailangan daw po i-disclose. Balik tayo rito sa issue ng COMELEC. Okay. Clearly, ang kung gumagamit kayo ng environmentally sustainable materials, okay, kailangan daw kasama yan sa report. Kung sustainable ang iyong materyales. Yes, clearly. Okay? Paano malalaman yun kung ang nagbabayad lang sa printing? Baka yung ginagamit na yung may mga LED pa na pintura, hindi environmentally sustainable yan. Ayos ang epekto sa kapaligiran. Pagkatapos daw po ng eleksyon, kayo mismo magsusumite ng environment-friendly and sustainable materials. Kayo mga kandidato, yung ginamit nyo sa inyong campaign, aside from SOCE. Ngayon, kung meron daw yan, donation lamang yan sa inyong kandidato o sa partido, kailangan din mag-file ng ganyang report. Ayan. Ano ibig sabihin po nito? Lahat ba ng materyales ng partido o ng kandidato, mamomonitor mo? Tall order to, napakahirap nitong gawin, May lulusot at may makakalusot at makakalusot. Ito. Kung maging masinop ka dyan, at ikaw ay kumakain. Araw-araw naglilista ka. Ganito ang mangyayari sa'yo. Hindi ka na nangangampanya. Yan lang gagawin. Yan na lang ang gagawin mo. Ay, di talo ka. Masyado pong tedious, kung tawagin. Ano ba sa Tagalog yan, tedious? Maabala. Bala. Sobrang abala. Kailangan mo nang kumuha ng tao ng ganyan. Kailangan kumuha. Ngayon, pare, ito naman ang tanong ko sa COMELEC. Pwede ba ako magtanong sa COMELEC? May tanong ako sa COMELEC. Boss, paano nyo po malalaman na yung binibigay sa inyo report, Totoo, hindi. what is your basis? Para masabing, ano lang yan additional work? O siguro dahil tulak ng mga environmental groups. Whatever. But I'm wondering how you can enforce this. Di araw-araw mag-imbento tayo kung gumagamit tayo ng environmentally friendly. Bamboo ang ginagamit ko. Yan, mga ganyan. How do you know that it was bamboo? Yun na nga yun Chicken nga. Ang kailangan ng COMELEC ngayon, magdadagdag ng plantilla position para sa environment. Mag-check nito. Hindi, Check yan. nito. Flying task force ang gagawin. Wala yun. Walang gano'n. Hindi. Pag ganun, di wala. Hindi. Pwede raw email lang para hindi istorbo. Ay, di Submission ng report. Email. Ang tawag dyan, Hindi nga, di ba? Parang fantasy itong rule. perfunctory. Perfunctory. Ang tawag? Perfunctory. Para lalim naman nun. Napakalalim naman nun. Sige, huwag na. Kunyari na lang. Yun. Going through the motions lang. Going through the motions. Hindi, kung paano na i-enforce to, humihingi ng tulong sa PNP. Lalong walang. At iba pang government agency.
Hulihin daw yung mga kandidato na hindi sumasunod sa environmental laws. Wow. Sama nyo na din. Sama nyo na lahat. Nanguhuli, LGU. Kailangan daw ang PNP mag-deploy ng personnel para ma-monitor yan non-environmentally. Ano to? Comelec rules ba to? Yan ang announcement nila. Ito. Ang tawag nila Green Campaign Guidelines. Ayan. Kailangan daw ang PNP ang mag-ipon ng ebidensya laban sa kandidato. Patay tayo rito. Alam mo, yan yung sinasabi natin na yung over-regulation na nagiging natawa-tawa na. Katawa-tawa. Comedy na. Sino pa daw po yung mga ibang ahensya? Department of Environment and Natural Resources. Ayun, sabi ko na. Department of Interior and Local Government. National Solid Waste Management Commission. Metro Manila Development Authority. Department of Public Works and Highways. Dami na nga Patay. Bureau of Fire Protection. Kaya kayo daw po kailangan tumulong sa monitoring ng illegal at saka taking down. Yung taking down, payag na payag Madali ako yun. dyan. Madali yun. Kasi pag nakita mo, take down. Diba? Ang dami ko pa nakikita pare sa highway. Maraming pasaway eh. Wala kang magagawa dyan. Mga senador nga eh. Well, Lalaki pa. nako. Paano may tanong ako dyan, parang Jonat? Baka kaya nyo sagutin. Ano? Paano yung electronic billboard? Oh. Yung mga LED. nakalagay Kailan dito. laki nun eh? Hindi mo naman pwedeng baklasin yun. At saka hindi naman constant yung pagpapakita. Kasi yun, every seconds eh. 10 seconds. Nagbabago na nagbabago. Ano ba reglamento dyan? Wala yun. Wala reglamento. Walang reglamento yan. Mabuti pa sa environment friendly, meron eh. No? Di Walang ba? reglamento. Ang reglamento lang doon, magkano ginastos mo? Ayun. Yun lang. Sa sose lang. Sa sose, oh. Pero yung sa size and everything. Wala yun. Hindi mo Wala yun. magagawa yun. How can you do that? Na mahirap. Meron pa ako i-bring up, bro. Kahapon, nandun ako sa Rizal nga, pare. Dumaan ako sa Cardona, Morong, ganyan, ano kami, ride eh. Mga 4 na motorcade ang nadaanan ko. So, may mga ano yan, yung talagang kompletong motorcade, may mga beauty queen pa sila. Nakalagay dito, kailangan use electric vehicles or hybrid electric vehicles. Wala na eh. Bro, wala ako yatang napansin na electric may mga Vehicles? tricycle pat. Ano Nakalagay ba yan? Sino sumulat nitong mga ganito? Bago Meron yan naman ang mga electric vehicles or Meron hybrid naman mga electric truck vehicles. na electric vehicles. Hindi nga. So lahat ng kandidato lalabag dyan eh. Labag na lahat sila. Lahat na sila labag na dyan. So ano? Disqualified sila lahat? Disqualified na. Ano no ang matikas sila sa paglabas ng mga bagong reglamento no. Hindi, Paano masipag enforce? managinip. Mahirap pa managinip to. Ang Comelec daw po inilabas na sa social media accounts. This is noble pare, objective. I like it. I know, but how do you implement that? Yun lang ang problema rito eh. Siguro kailangan niyan bago sa kamay na bakal. Yan ang ginagawa nila, rules here and there. Malaking bagay pa yung to educate the public eh. Huwag kayong gagamit ng ganan. Campaign muna. Info. Kasi meron po dyan, nagmamagaling, magpapaprint ng poster para kay mayor o para kay congressman. Senatong. Senatong. Kay Senatong. Kay Senatong, nagmamagandang loob lang yun. Hindi niya alam, yung ginagamit doon, nakakasira sa environment. So, kailangan mo muna ng information campaign, hindi ba? Kasi kapag ganito, responsibility ng kandidato, malay niya ba na itong kanyang best friend mula pagkabata, Naglalagay na pala. ha? Nagmigay na pala. Siya mag-isa, inano niya, Kasi, tinira. Ang hirap nun eh. Na-aprobado na raw po yung online campaign platforms para sa mga kandidato. For both national and local governments. Yung local governments kasi hindi pa simula eh. Hanggang March, ano pa ata sila?
mid-March. Oo. Mid-March 23 or something. Yung kanilang start po. Okay? Yun daw, meron 29 senatorial bets. Inapprove ng COMELEC yung kanilang social media accounts para po magkampanya. Ayan. Nag-register sila. Nag-register. Bong Revilla, nandyan. Vic Rodriguez, Bam Aquino, okay. De La Rosa, yan po Yung mga iba hindi nakilala. Bongo, Marcoleta, Aimee Marcos, okay. Mga Tulfo Brothers, yan po, aprobado na raw. Tapos meron pang mga party list na approve na yung kanilang campaign platforms sa social media. Yan. So lahat kinokontrol ng COMELEC yan. Pati social media. Kailangan mag-approve ka muna ron. Kung di ka nagpa-approve, pag nahuli ka, yari ka. Do they have the personnel to monitor every day, every night? We are going YouTube, halimbawa. Di ilabas mo, tapos i-blast mo, tapos tanggalin mo. Meron ng mga iba nag-download. Di ba? Madali yan Bablast ko yan. Pada-download, meron ng mga iba nag-download, tapos tatanggalin ko na sa account ko. Di wala na. Hindi ka na mahahabol. Ganon. So, you need 24/7 monitoring to do this. At saka pag may nag-download na kaibigan mo, hindi ikaw yun. Yun na nga. Yun na nga sinasabi ko. Tapos siya nagpapakalat. Malay ko dyan. Wala yan sa social media account ko, wala yan sa social media. So, ano ko dyan? Tingnan mo yung picture dyan sa aking social media. Anong aso nga yan. Aso yun naman. Ano aso? Ano ba? Fur baby yan nandyan. Ano ibig mo sabihin ng aso? Tuta. Tuta ng Tuta ng kano. Ang hirap. Nakakatakot po yung mga sinasabi ng ngayon. Kasi magkakaroon ng mga reklamo, bakit siya? Ako titirahin mo, ang dami-dami. So, katapos-tapusan niya, walang mayayari. Saka yan, yan ang palagi natin sinasabi natin. Overregulation kills this very wise or noble intentions. Noble intention. Okay lang. Maganda ang sinasabi mo. Pero, overregulation, you don't have any kind of patay ka na. Do you have the manpower to enforce these regulations in the first place? Mahilig si Chairman Garcia sa task force Task force baklas. Hindi, matagal na kasing reklamo ng mga tao yan. So, na-appreciate ko naman ng COMELEC dahil they're trying to do something about this. Pero yung ganyan na, halimbawa yung environment-friendly materials, how do you monitor that? Ngayon, ang may assignment dyan, PNP. Meron bang hindi nga. Ito, seryoso ako, pare. Alam ba ng PNP? Kung alin ang alin ang mga materials na environment-friendly? Hindi. Alam ba nila yan? May listahan ba, let's say, ang DNR, na ito, paano you subject it to laboratory tests? Oo. Ano ba ang gagawin natin? In order for you to be accurate about you have to subject it. Ang hirap-hirap niyan. Ito, yung sample ng material, dadali mo sa Yes, laboratory. Ganon. Dapat. Kung totoo yan, Kasi otherwise, di may reklamuhan ka lang yan. So, lumalabas ito, lip service, parin Jonat. Kasi you cannot really honestly say na okay. Na may implement. So, lang to, pampalubag loob sa mga environmental groups. Sige na nga, pagbigyan na namin kayo. Teka, nag-appoint siya ng mag-head ng national campaign ng task force, si COMELEC Director Francis Arabe. For what? Para to monitor itong campaign materials. Yung campaign materials, environmental. And then, what is environmental friendly material? Do we have a legal definition of that? How do you say this material is environmental friendly? In the first place, lahat po na pinoproduce natin, may effect sa environment. Huminga ka lang, may effect ka sa environment Therefore, you're not friendly to the environment. Bakit ka humihinga? Just by existing, meron ka ng impact sa environment. Any individual, di ba? Yan ang sabi ng mga scientists. The trick is to minimize your impact.
Di ba? Your negative. How does the COMELEC define ways and means to minimize our impact dito sa campaign? So sa environment daw, ano yung environment-friendly materials? Anong definition, legal definition na yun? Diba? So paano i-implement ng PNP yung gusto mangyari ng COMELEC? Hindi rin naman naiintindihan ng PNP kung ano yung gusto mangyari ng COMELEC. Ganito na lang. There's so much Pumunta kayo sa... so much ado. Ay, hindi ho namin ma-implement yan sa... Ma'am, bakit? Sir. Kasi hindi naman galing dito sa Pilipinas yung materials na yan eh. Paano namin malalaman ang contents niyan? Pinagawa ho... 1 year ago, pinagawa ko na ho yan sa China. Ayan. Paano yan? Ano yan? Sana tagal lang pinagawa pa. Gawa pala sa China yan. Gawa na sa China yan. Eto, may report po rito. Ang target po ng COMELEC ay more than 70 million ballots na mag-imprenta. Nakaka 30 million ballots na raw po sila. So, mga 40% daw yan. Pero ang verified po nila, nasa 6 million pa lang. Naku po, ang layo pa nito. Bine-verify ba yun pagka-print ng balot? Yes. 6 million pa lang. Sa bagay, may panahon pa sila. May oras pa. Verification po, baka nagkaroon daw ng error during the printing. Ha? Paano yun? It is very possible. Na nagkaka-error in the Nagkaka-error printing? during- Ano error nito? Nag-overprint? Na itago sa... Mali yung... na-ship sa ibang lugar? Ganun ba? Hindi, okay. Naiba yung naiba yung paglagyan. Halimbawa, imbis na dito imprinted na ito para sa Bohol, nilagay nila sa kung saan. Mali-mali yung mga listing ng candidates. Kailangan daw po, chinecheck yan. Kasi daw, hindi naman perfect yung printing. Yes. So, each and every one of those 70 plus million ballots you have to check? Yes. Do you have the personnel again to do that? Well, parang dreamland ito. Ano nangyayari dito? Unless, kasi sinasabi ni Chairman Garcia, magsasample. So yung sample, para lang ma-put the fear of God on those, in those na gumagawa niyan. So, Sampling. hindi mo kailangang lahat. Ay, kung makalusot yung may error. Ha? So yung sinasabi, Hindi mo na-sample. bakit siya, hindi, huwag ka magtutulog. Ayan. Sina. Gusto mo matulad dyan, huwag kayong... Huwag kang magulo. Huwag kayong magulo. Ayan. Yan. So, sasampulan niya lang. Oo. Sasampulan. Mukhang yun ang strategy eh. O ba, kawawa nyo sasampulin mo. Bakit Diba? ako? Bakit ako sasampulin mo? Ang dami naman pwede sampulin dyan. Imbis na nakatulong sa yan, lalo pa, it will become an endless legal battle. Okay. Each ballot must undergo 2-level verification process. Each ballot. Through a machine and one and another manually. Meron ba silang manpower to do that? Kasi daw ang NPO merong 1,000 personnel to do the verification manually. So sa 1,000 po, 7 million ang inyong 70 million ang inyong i-verify. Ilan na kailangan i-verify ng 1,000 na yon? Tingnan mo, computin nyo po ang math. Sa 7 million, ang 1,000, ang isa nun, you divide 70 million kasi by 1,000. By 1,000, ang lalabas po niyan, 70,000 Per person. per person ang check. Ang check. 70,000. So, ilang araw yan? Duling na yan. Duling na yan, 1,000 na person. At saka po, naku. Okay. Kung daw pong hindi nag-pass ng verification kasi, i-reject yan ng vote counting machine. Yon. So, para po maka-adjust tayo sa vote counting machine, hindi natin alam kung bakit i-reject ng vote counting machine eh. Para maka-adjust tayo doon sa pangangailangan ng vote counting machine, kailangan ganito ka-heavy ang preparation. Each and every ballot
must be inspected. Toll order sa akin. Di ba? Manual eh. Di ba? May wherewithal ba tayo to check it otherwise? Manual eh. Kawawa ito. Nako. Kakagulo itong election na to, I'm afraid. Baka kailangan daw medyo hinay-hinay muna ang COMELEC. Ko lang, concentrate on the main of elections. Huwag na yung mga peripherals kagaya ng titignan mo lahat Environmental. Where did that come from? Concentrate on the basics. Aha. Yun na lang, di ba? Yung mga machines, Miro, yan pa talaga. Pera. Yan. Yung confidence po ng botante sa eleksyon. Kailangan doon tayo Hindi nakukuha sa doon tayo doon tayo mag-concentrate. Marami kung lahat ba ng mga posters environmentally friendly, confident ba ang tao na maganda yung nangyari sa eleksyon? Ayun nga yung confidence sa eleksyon yun ang mahalaga Yun mas mahalaga The way you conduct your process. Tuloy-tuloy pa po ang bakbakan between Marcos and Duterte. Yan, maganda. Habang po nagkakaroon ng dengue outbreak sa QC. Nako, magbabalik tayo, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882, 8:30 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako si Conrad Manal. Good morning sa inyong lahat ulit. Good morning na good morning. Napapahanap ako ng jacket Lamig pala rito. Ang lamig. Lamig Oo. Lamig. Joke lang daw, joke. 15 senador. Para daw po manalo ang PDP lakas ng bayan. PDP laban. Dito sa darating na eleksyon. Sabi po ni dating presidente Rodrigo Duterte. Ang dami daw po nila. Anong gagawin natin? Patayin na lang daw natin yung mga incumbent para magkakaroon ng mga vacancies. We can kill 15 senators. We can all get in. Kasi daw nakakasuya, nakakainis naman. They are very annoying. Pero hindi naman daw lahat sila. Hindi naman lahat. May exceptions. Para daw mapatay lahat yan, kailangan bomba. Wala na. Kaya napapasilita si Commissioner on Elections Chairman George Garcia. Keep it classy. Classy. Sabi niya? Sabi niya. Teka muna, may tanong ako kay Garcia. Anong definition mo ng classy? Ayan ka na naman. Bago ka magsalita. Bago ka magsalita ng mga ganyan-ganyan. Wala mga bubahan. Unang-una, hindi niya dapat pinatulan yun. COMELEC ka Hindi ka dapat, di ba? Di ka na kailangan makialam. Hindi ka naman kailangan magsalita ng mga campaign na yan concentrate sa rules. You can be held liable. Ang lumalabas dito kasi ang COMELEC, masyado maepal ngayon. Yun ang naririnig natin sa labas. Hindi proactive ang tawag doon. Hindi pwedeng maging proactive? Hindi, dapat po yan kayo. Relax lang. Relax. Para ang number one concern ay ang credibility of the elections. Ngayon, kung dada ka ng dada, is that helping the credibility? Wala ba credibility? Yun ang pinoproblema ng mga... Tanongin mo yun ng kaibigan kong political sciences sa academe. Araw-araw nasa dyaryo siya Hindi, tsaka Bakit? Kailangan araw-araw ka nasa dyaryo. Nasa dyaryo ka, the basic things yung nga sinasabi nung iba, yan, nagte-text, hindi ko na nga binabasa to Yan bang environmental, na yan, makakatulong. Yung mga ganun yung papatulan mo, lahat. Okay. So ito, talagang panahon. Yung sinabi ni President Duterte, masyado daw masyadong vulgar. Vulgar. So anong pakialam niya doon? Anong pakialam mo doon? COMELEC ka Demanda nyo. May offense ba yun?
hara-hara, parang gano'n. Masyadong, pedestrian ba? Was that a very pedestrian? Pedestrian. Yan, pedestrian. Plebeian. Ayan ba yan? Ganun ba yung may ibig sabihin nun? Talaga po, di ba expected yung bakbakan? Sa pagdating The sa first kampanya, salvo was fired by President. ganyan talaga. At ako, expected ko yun. Oh. Kasi, ang bakbakan ngayon, between him and Duterte. Why? Kasi po, may mga report na nagsasabi, the Duterte camp is out to oust him. Marcos. Yes. Therefore, Marcos has to address that. Yes. Upakan niya yung, Itong ginagawa. syempre, gaganti yung kabila. Syempre. Ngayon, to Comelec, teka. Meron bang ganon? Let us be classy, ha? Yeah, Relax classy. kayo. Ano yan? Amerikana kayo daw. Eto nakakatawa. Meron daw mga Solons. Pinatulan. Tinatulan. Pinatulan na yun. Ang NBI daw, kung inimbestiga si Sara, Imbestigahin din. imbestigahin din daw to. Bakit gusto mong bombahin? Tayo na to, congressman na to. Wala kasing kalaban niya. Walang kalaban. Kaya okay. Tapos meron pa congressman daw, eto malupit. Mali daw yung Center for, yung sumita, Center for People Empowerment in Governance. Sumita ng nangyayaring kalokohan sa party list system. Kasi kontrolado na raw po yan ng mga dynasties na mga mayayaman at Sabi mga ng center. retired government officials. Sabi nung center. Sabi ng center. Kontraktor, mga ganon. Lahat, pare. Lahat ng mayayaman sektor, nandyan na. Sila na May marginalized. pakawala sila. Tapos yung mga dynasties. Sabi po nito mga, dalawang party list representatives, yung kanilang party list reaffirmed our unwavering commitment to genuine public service and meaningful representation. Sino yan? Si Ako Bicol, Bungalon, at saka si Tingog Asidre. Dapat din na sila Hindi, sayang yung statement. unwavering commitment. Pare, kaya mo yung Englishin? To genuine public service and meaningful representation. Ayan. Alam mo, Ayan. Yan. may mga... Sumagot pa kayo. there is such a thing as being silent. Di ba? Speaks louder. Speaks louder. Oo, na yan, mga... Pag being silent, mas malakas po ang dating. Oo. Kaysa papatulan mo lahat. Ano mangyayari sa buhay natin dyan? So, hindi raw naiintindihan nitong center na to ang party list system. Wow! So, kayo naiintindihan nyo. Ang sinasabi po kasi nitong center na to, dahil sa nangyayari na yan, maha-hijack na ng elite. Ang party list system. Yan lang party list system ang tanging paraan. Para po magkaroon ng pangontra doon sa mga hawak ng elite sa ating political process Yan. Ngayon, ganun na nangyayari. Ang sabi ng center, wala na. Nagbilang nga sila Na-hijack na talaga yan. Nagbilang nga sila more than 50%. Yes. Sa tingin nila ay hindi na dun sa original na intent ng party list. Oo, hawak na ng mga political dynasties, big business. Dapat hindi na nila pinatulan yan. Hindi. Marami naman daw sila scholars. That's not the point. Hindi ba? That's not the point. Irrelevant ba yun? Irrelevant. Ha? Kaibigan ko pa naman yan si Jude. So, sino ba yung sabi NBI daw imbestigahan yung Kasi ano yun, si Sia, Congressman Adjong. Adjong, ayan. Pinatulan naman ng media. Kargado lahat ng media, pare. Okay, ano pa ba tungkol dito sa Nabasa election? ba ninyo paring Conrad, paring Joel? No. Yung column ni paring paring Marlin. Ano yun? Tungkol, anong tungkol sa? Ito nga, meron nagpadala sa akin Okay. Ito si paring Marlin talagang nagano na talaga ng itak ito sa tingin. Nagahasa na. Nagahasa na. Matagal na. The real emergency
sabi niya, ito yung sinabi niya the real emergency daw, sabi ni paring Marlen, dyan sa DA, is the clueless billionaire. DA? Is the clueless billionaire at the head of Okay. the DA. Sabi ni paring Marlen. But yun, yun din ang feedback na nakukuha ko sa Of course, Ayun, the real emergency, question mark. The clueless billionaire at the DA. Paring Marlen naman, naintindihan ka naman niya magbababoy ka, alam niya sitwasyon mo, wag naman ganun. Tsaka mali ka doon, paring parang Marlen. naman, O totoo, clueless siya. Pero yung billionaire, hindi yon, mali ka. Mali ka. Multi-billionaire yan. mali naman. Hindi Kawawa naman yung accurate, tao. hindi accurate. Hindi, kawawa naman yung tao. Anong billionaire? Multi-billionaire. Paring Marlen, naintindihan namin ikaw magbababoy ka. Huwag naman Wag mo naman pinabababa mo yung status niya. Billionaire lang? Multi-billionaire. Tapos si paring Marlen, Oo, payag ako, clueless. the real emergency, question mark. The clueless billionaire at the DA. Ito si paring Marlen, binibigyan ka naman ng ng vaccination ng baboy mo. Ano ba? Meron na dyan. Hintayin mo na lang yung ASF. Hindi matinding kaya. Ano daw si... He outdid Dar daw, the former Secretary Dar in creating a propaganda machine like no other. Ayan. Ito naman si... Tapos meron siyang posse. Ang ganda, posse of equally clueless undersecretaries and assistant secretaries. Ito naman. Paring Marlen, huwag naman ganyan, pare. Meron sinasabi si JP who just turned 101. Nalampasan niya na yung century. Pare. Yan daw na nangyayari sa politics natin, yung Duterte versus Marcos. Sagutan na sagutan. Ang kinatatakot niya, baka may makasingit na third party. Oo. Okay? Which always happens. Yes. Based on history all over the world, pag meron dalawang ganyan dominant political groups, magbabakbakan, they destroy each other. It's like war. May nakakasingit na third party. Yun daw ang iniisip niya na sana walang No, that is what's happening right now in Germany. Yung dalawang dominant parties nasisingitan ng third force. Aha. 'Di ba yung imperial versus the nationalist sa people sa China? China, ganun din. Nagbakbakan, sino nakasingit? Si Mao, Communist Party. Yeah. Meron ganyan nangyayari. Nangyayari yan. It happens. Even in local politics. Oo. May mga ganyan na... Third party may exploit Marcos Duterte Reef. Yan po ang sinasabi ni... the problem Hindi is... naman yan yung mga kasya sa isang tricycle. Hindi yan. The problem is that the possible third parties have already gravitated to either party dominant. Ayun. Wala na eh. Wala na. Walang third force eh. Walang third force. Gravitate na eh. Well, meron. Third force yung LP. Dalawa Ito sila. nga, yung kasya sa tricycle. Dalawang... ano tricycle? Ito naman, sobra. Hybrid vehicle. Ayan, Okay, kasya dalawa malalaking tao yan. Paano magkakasya sa tricycle? sa tricycle. Dating senador tong dalawa. Parehong senador. Parehong Saka, dati senador. Mayroon yan. Oo, may dating yan. May dating pare. yan. So, ikaw naman. Pero mahinang third force yun. Pag yun. Nag-gravitate na nga eh. Dahil Wala na. Yung ranks nila Nawala na hati na. Nawala na. Malay mo, makalusot itong dalawa. Yun ang pwede mangyari. Kasi yun po, naging problema natin, wala tayong legitimate opposition. Eh. Oo. Oh. So, humanap ng opposition. Within the ranks. Yung administration at saka... Silang dalawa na lang. Dati magkakampihan eh. Paano yun? Paano mo ikakuha niyan? It can also happen that way. Yung kunyari naghati pero yung pala magkasama. Yung ganun eh. Yung para lang magkaroon ng Okay. So marami po pong yung kay Sara naman, yung impeachment, yan pa rin ang mga issues. Pero I think yung tungkol sa impeachment, I think na yan, set na yan eh. Wala na. They will work it out. They will June 2. They will probably accept the impeachment case, and then yung ground rules ng impeachment pag-usapan nila, and then after that 20th na. Wala na. 20th Next Congress na. Next Congress. Valid pa rin ba yung Yeah.
as long as they convene as an impeachment court and then they take their oath as judges. Valid sa next Congress. Valid sa next Congress. Okay. Sabi po ni Amy, yung impeachment niya, pinaupo yan ng 2 buwan. Sabi ni Amy Marcos, pinaupo yan ng 2 buwan niya sa House eh. Tapos ngayon, tsaka nyo kami kukulitin eh, daliin namin ng Senado. 2 buwan nakaupo sa inyo yan eh. Tapos ngayon, kukulitin nyo pa kami. Kasi, parang ngayon, ang binabanatan ang Senate, bakit hindi nyo ine-entertain yung impeachment? And yung banat is on the word forthwith. Forthwith. Gawin na. Ngayon na. Yung nakalagay kasi sa Constitution. Kung forthwith, ba't noong pinile sa inyo yan, inupuan nyo ng 2 buwan? Tagal na nandun eh. Hindi, siyempre. Ang sasabihin naman ng Congress. Yan mga debate na yan, yun ang walang ibig sabihin na eh. Kasi, ang punto ni Amy, kayo, lakwatsa kayo, pagdating sa amin, hindi ba? Gusto nyo, tapusin na namin. Agad-agad. Bakit kayo naglakwatsa noon? Hindi, sabi naman ng Congress, no, dapat tayong pag-aralan to dahil ayaw na yung dalhin itong mga kaso na ito na hindi kami certain na may mangyayari. Sabi naman ng ibang senador, parang Jonah, hindi nga kayo nagdebate eh. Pass your paper lang kayo eh. Di ba? Privately, alam mo, meron ding mga senador na nagsasabi, hindi pwedeng rush. Kaya pag ganyan, hindi pwedeng, yan, rush job? Kumbaga sa sastre, boss, kailangan ko bukas eh. No. Tayan mo ako ng Amerikana ngayon, rush job. Kaya nga, triple ang bayad doon. Ang sitwasyon na lang ngayon is, hintayin na natin hanggang June 2. Yun na yun. Yun na yung sitwasyon. So useless na ito mga diskusyon na yan. Mga diskusyon. Sayang eh, parang. Di ba? Majajaryo ka rin eh. Pag meron kang ganun, di ba? Babanatan mo. Bakit ayaw senador? Ayaw mga senador, Juan? Kulang kulang. Makasarili. Inuuna pa yung kampanya. Yan. Kesa sa obligasyon na dinggin ang impeachment. Under the Constitution. Forthwith. Yan. Ulul. Ay, nako. Ano ba ito nangyayari sa buhay natin? Hindi nga, pare. Grabe ang media play. Dito, sa eleksyon, lahat ng eleksyon na naranasan ko, lagi naman may media play. Pero ngayon, nakita ko na, wow, super. Kung saan na nagpupunta ang media. Wala na pong direksyon. Dati kasi mapanuri ang ating mga nakikita, naririnig, nababasa sa media, maski yung mga komentary, nakikita ko yan eh. Ngayon, parang lahat na lang ng statement by every Tom, Dick, and Harry called a jong. Papatulan na. I-imprint na. Ang masama pati kasi, yung mga dati-dati na sinading mapanuri, meron na rin linya eh. May linya na. Ayaw ko na lang sabihin kung sino yun eh. Ikaw talaga... Hindi na mapanuri ngayon. Hindi na mapanuri. May linya na eh. Lumilinya na yun eh. Ano na lang siya? The problem kasi, ang tingin ko naman, inevitable. Sinusuri niya na lang kung magkano. Hindi, inevitable na kasi. Look, kasi itong campaign really against the Dutertes, especially kay VP Sara, the word is intractable ang tawag dyan. Yung kailangan tuluyan na talaga dahil merong... Huwag nang bitawan. Huwag nang bitawan. I mean, sa ano yan, in the art of war. Sinong hindi bibitaw? Yung kalaban niya? Yung kalaban. Yung gustong... Yung kapo ni Speaker. Ngayon ka pa bibitaw at baka makabangon-bangon yan. I mean, the art of war, ganyan yan. Talagang in the pocket, kumbaga. Nakadiretso, nakaumang ka na. Huwag ka nang bibitaw niyan. Kumbaga sa bilyar, ito na. Pero may mga senaryo ako nabasa. Ito yung mga security risk analysis ng mga, kasi maraming kumpanya na big business, especially laki na investment mo rito, ina-analyze yung political risk. Halimbawa, may senaryo na impeach si Sara, okay, magkakaroon ng hearing and found guilty. Hindi na siya makakatakbo uli. Ngayon, ilang milyon yung supporter. Ano mangyayari? Yun ang question mark doon sa senaryo.
Nobody knows. Di natin alam how they will react, kung paano. So magulo yung senaryo. Kung hindi, there is a big unknown, a question mark, an X. Paano pupunta rito yung mga investors? Alam ba natin paano magre-react? Di ba? Hindi natin alam. Kasi nag-scenario build up na rin sila. Halimbawa, yung Indonesia, yung si Rasak ba yun? Sino yun sa Malaysia pala yun? Nag-scenario, rin sila. Ang nakita nila doon, nung kay Rasak, kasi mahina yung kanyang elite backing. Maraming asar na sa kanila. Sa kanya, oo. Maaring hindi ganun kalaki. Yung isa sa mga senaryo build up na He had overstayed his welcome. Dito may X may question, may unknown So hindi natin alam kung saan pupunta yan. Well, you stick with the rule of law, uphold the Constitution. Ganyan yung mga sinasabi ng throughout history. Pag may mga gulo, wala nang rule of law. Wala nang rule of law pag may gulo. Di ba? Wala nang rule of law pag may gulo. Doon ba sa EDSA uprising, may rule of law doon? Pupunta ba doon sa gitna na EDSA, this is against the rule of law. You cannot do this. Baka batuhin ka doon. Iba ang senaryo noong panahon ng mga tao naniniwala sa mga narrative. Ngayon, hindi siya. Very simple ngayon. That's a one shining example of CIA operation na napakagaling ng execution. Speaking of that, dito, ano naman ang iniisip ng US dito na CIA? Siyempre meron. Hindi natin alam. And how will that play yung... They like the Harvard-educated ones. And hindi kasi, ang isa sa mga factors na inaalala nila, may disgusto sa baba. There's dissatisfaction among the people. Why? Taas ng bilihin, mga ganyan, traffic, the quality of life. Ito nga may isang survey, ewan ko kung gaano ka, it's a world, conducted survey firm. Aon, ewan ko narinig niyo na yan. AON. Ang daw po, for every 3 employed Filipinos, nagtatrabaho na to, ang 2 gustong maghanap ng ibang trabaho na mas mataas ang sahod. In other words, underemployed. Yan ang survey nung Aon. Underemployed but dissatisfied lang. Baka naman yung taong yun gusto lang. That's time. Ano ba definition ng memorial? May gano'n naman 2 out of 3? Ikaw. Hindi masaya doon sa kanyang kinaroroonan. Hindi kinalaman sa sahod. Yun ang ibig sabihin niya. So, pero sa akin, positive ito dahil kung ikaw mag-i-invest ka, may makaharvest ka na magagaling na tao. Hindi ba? Yun ang point nito. It's a business survey. Di ba? So the pool is there. The pool is there. Willing yan. Kaya nga na-employed yan. Ibig sabihin, may binatbat na yan. May sinabi na yan. Vetted na siya. Vetted na siya. Pagdating mo rito, yan ang iyong ma-harvest, pare. Talagang wala ng package yan. Hindi ba, pare? Kuha na yun. Matipid ka pa din. Magtitipid ka pa rin. You don't go through that process of working. Okay. Mga benefits na gusto nilang makuha, hindi naman ganun ka mamahal. Ano mga gusto po nila? Medical coverage. Tapos yung work-life balance programs. Retirement package. Career development. Hindi naman po high salary that they can afford a mansion. It's a total package. Hindi ba? Ito yung sinasabi natin. Quality of life. Quality of life. Alam mo yung sana nga yung area maisama rito. Ayoko na sa Metro Manila. Gusto ko sa... Kung may ganyan sa Cebu o sa Bohol. That's part of the quality of life. Yung dito sa Metro Manila has become such a ganito. Even the other metropolis in Cebu like Davao, mga ganyan. Ang ngayon, ang nangyayari ngayon, there is turmoil in the world, di ba?
Lahat. Total, lahat. Lahat, oh. Hindi lang Germany, Pilip- France, Hindi lang Pilipinas to. Very, very few ang countries na stable, ang medyo na lahat. Korea nga, nag-aaway yung presidente, tinitira. Korea nga, nagkaroon na nga, nagkagulo na nga sila eh. Europe, the whole European Union, problema sila. All the others, ganun din. In China, hindi lang lumalabas yung iba. Banatan din doon. Internally, may mga problema. So, there are very, very few stable countries, right? Stable in the sense na walang ganitong mga antitindi. Yung discontent sa baba. Even in Singapore, alam mo ba sa Singapore? Even safe, clean Singapore. Nagbabanatan sila sa Singapore. So in ASEAN, for example, ang parang lumalabas lang na medyo nag-stabilize ng konti, Indonesia pa. Indonesia pa. Walang masyado tayo naririnig sa Indonesia na workout. So, ngayon, iyan na ngayon, ang sinasabi natin, yung kanina, yung the third force, yung sinasabi ni JPE, this is the time for anybody Mag-organize ka ng legit opposition. Yun ang gusto ko eh. Magkaroon ng legit opposition. So para maging mataas po ang diskurso natin. Hindi puro ganyan, patayin nyo si ano. Tapos babak na. Yan, drug addict, mga ganun. Ang babaw eh. So, sana dapat mapag-usapan natin yung mga issues eh. Kaya nga yung sinasabi niya, naghahanap ngayon ng taong bayan ng ganon. Third force. Magsasalita Tama. na ganito dapat ang gagawin natin. Who will be able to mobilize? It's a movement. A movement for a real, honest to goodness governance. Something like that. Na ang pinag-aaksayan ng panahon ay kung paano aayusin yung magkakaroon talaga ng totoong magandang quality of life ang ating mga kababayan. Yung ganong klase. Kasi nahiratin na tayo sa ganun eh. Yun lalo na daw yung mga kabataan, parin John, at yung tinatawag na Gen Z. Yes. Okay. Yan po yung pinanganak. Yung aking mga anak wala na rito eh. 1997 Ako, yung anak ko, hanggang nandyan. 2012. Yan ang Gen Z. Sila po yung bago. Ang life priority, ganyan ang kanila. Hindi na yung talagang gusto ko ng malaking bahay. Ganun. Yung quality of life. Naibibigay ba yan? Kaya may disgusto. Ano nga, yung isang pinamanahan mo ng kotse, ayaw gamitin eh. Mas gusto mag-grab, gusto ang traffic daw. Abala daw. Abala sa kanila yan. Abala sa kanila yan. Yung ganong klase. Nung panahon ko, magkaroon lang ako ng kakarag-karag na second hand, okay na ako eh. Ang yaman ko na eh. Wala yan. Ganun. 4 in every 5 Filipinos po, ang sinasabi nila, willing sila i-give up ang mga benefits. Kapalit po mga personalized package that consider their own personal needs. Ganon. Ganon sila. Ganon lang ngayon. So, meron silang disgusto doon sa kanilang current trabaho. Ang dali i-harvest dyan, pare. Ganyan lang. Kung magagaling yan, mga techie, mga... Malamang magagaling yan. Because hindi naman pupunta doon sa trabaho na yun kung hindi magaling eh. Kaya lang, they just had to cope up with it kasi wala na silang ibang mapapasukan in the meantime. And karamihan dyan, techie. Ang perception daw po ng pay, 60% ang tingin nila fair. Yung kanilang compensation. 60%. So, 40% lamang yung talagang parang kumaga naghahanap ng pera. Okay? Balikan po natin itong mga issues na to. Mga issues na yan. Maya-maya, tingnan natin yung dengue. Grabe, panahon ng dengue. Nagiging nag-break out. Diyan sa Quezon. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882-901 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Morning. Magandang umaga. Yan.
By the way, meron lang akong babating saglit ha. Sino? Ako nandun ako sa nakikinig sa atin sa Siniloan, Laguna. Ba? Sila Layo niya na. Rodelita Valderrama Darcer, dating taga LRA to sa regional office sa Siniloan. Ngayon sila may-ari ng isang Jukins Cafe dun sa may Siniloan. Na ang gustong-gusto nila yung pinag-usapan natin yun kasi sila mga small businessmen to, medium size. Galit na galit sila yung 200 pesos across the board rating. Sabi niya, magsasara na lang kami, Sir Joel, kung ganyan. Tama yun. Ipit na kaming mga mga maliliit na small businesses. Or magtatagal ng trabahador. In order to afford it. Okay. Hi, Ma'am Rodelita. Ang ganda ng coffee shop niyo dyan. Huwag kayong mag-alala. Tuloy nating tututukan ng itong mga ganyang klaseng mga siya. Maraming ganyan. Jukins Cafe. Good morning din dito kay Nilo Garbida. Mayroon resort ito. Ganyan din. Maliit na resort lamang. Yan ang mga kawawa sa Kawawa sila. I mean, pareho sila mag-asawa. Nagtayo sila nito. Ganyan. Yung pong outbreak daw, 10 na namatay sa Quezon City. At meron din sa Iloilo. Kinakabahan daw yung mga problema to. 10 na po namatay sa Quezon City. Sa mostly kabataan, children. Na yung sakit po na dengue. Panahon ho ngayon yan. Mahigit 1,900 na po ang cases ng pa lang so far this year. Hindi, hanggang Valentine's Day lang yon this year. 1,700 cases. Ano ibig sabihin yan? Ang laki po, mga 3 patong ang ng cases halimbawa nung dengue last year compared to last year. Nasa 600 lang Almost 3 times na po yung So, ang sabi ng syudad, ito outbreak na. Okay? Maglinis-linis ho kayo dyan. Yun, pare. Baka may mga naiiwan. Yun. Mga tubig dyan. Take action. Ano po ang gagawin ng mga residente? At hindi lang Quezon City yan. Sa lahat. Kung nangyari sa Quezon City yan, sa buong Pilipinas, pwede mangyari yan. Yes. Maglinis-linis ho tayo. Ang sinasabi po ng ang reason daw dyan, syempre, nandyan yung climate change. Buong mundo po may climate change. The climate change will always be with us. And, di ba, parang yun yung palusot nila Procopio noon sa bagsak ng agriculture. Climate change buong mundo nagka-climate change. Bakit Pilipinas lang ang tinamaan? Ang toko nakakainis So, ito daw climate change. Pero more than that is our cleanliness. Environment po yan. Pag naglilipad, yung mga tubig na naiiwan mong stagnant, sa may kabahayan, sa bakuran, Tapos yung bomba. Poor sanitation. Fumigation. Yan po sa highly urbanized areas. Ang na-detect nilang spike ng dengue. Yung mga dikit-dikit ang bahay, etc. Yung gano'n. Ang sinasabi po, sanitation. Tsaka yung basura. Basura, yan. Siyempre, yung basura na yan. Naku, yung mga naiipon sa mga waterways, therefore, mag-i-stagnant yung tubig. Pag stagnant po yung tubig, dyan na mag-breed ang mosquito. Hindi gumagalaw yung tubig dahil bara-bara na dun Mga environmental groups po, yan ang sinasabi. Hindi naman yung eleksyon ng kanilang... Hindi naman yung eleksyon. Mga campaign materials na... Baka nga yung mga campaign materials niyan, yan pa nagpapabara dahil nandun doon sa estero Hindi yun ang sinasabi. Comelec na lang yung imagination na lang ni George Garcia yan Katakot yan, dengue outbreak. Ito, mas dapat pinapatulan to dengue. Alam mo ba na dengue ako, pare? Kailangan ko ng 5 bags ng blood transfusion. Sobrang grabe yung tumama sa akin. Muntik ako mamatay. Kaya pangalawang chance ko na to, pangalawang buhay. Well, anyway, eto, Eco Waste Coalition. Nasa sa atin daw po, nasa tao, kailangan nating kumilos. Ayun, tama yun. Proper waste disposal. Hindi lang gobyerno yan. Ma-minimize po yung mga breeding areas. Yes.
ng mga lamok. Ano bang klaseng dengue yan? Pero meron kasing vaccine na ngayon eh. Meron. Yung Q-Deng. Oo. It's a Japanese po na proven worldwide, which underwent all the tests and everything, failed. Hindi ka mukha ng Dengbaxia kasi. Yung trial and everything, wala. Tayo trial. Ito po, proven na worldwide. Ano bang kumpanya ng Hapon yan? Takeda. Yun ba yun? Takeda Farms. The biggest pharmaceuticals in Japan. Nag-apply yan dito sa ating pinakamamahal ni paring Joel. The Food and Drug. The first Nag-apply mga 2 years ago, 2 or 3 years ago. Inuupuan po dyan sa FDA. Yan. Baka naman pwedeng silipin na yan. Approved na sa labas eh. Ginagamit na sa labas. Ano yan? Natakot ba sa case ng Dengbaxia kaya ayaw mag-approve? Aba, kung kailangan ng taong bayan, aprobahan nyo na. Kawawa naman yung tinatamaan ng dengue. Pero mahalaga po yun, maglinis tayo ng ating yun ang isang pinakamatinding dapat gawin. Pag-ayos. Ngayon po, sa Iloilo meron din ganyan, surge. Hindi pa naman siya breakout o outbreak. Out ba tawag doon? Outbreak? Outbreak. Breakout, iba pala yun. Yung pinag-iwalay mo yun. Hindi, saka breakout sa prison yun. Kumakalat. Ano kinakalat? Pumuga. Outbreak. Minsan nakakalito din kasi yung salitang English eh. Ayan. Kailangan daw po, ang taas daw ng tinaas din, ang laki daw ng tinaas ng dengue cases dyan sa Iloilo province. Okay? Yung kanilang doktor, provincial doctor, yung chief po, hindi naman. Yun ang kanya inaalala. Inipon nila yung data at ang matitindi raw ritong may mga tama between the ages of 1 and 9 years old. Okay. Mga bata. Outbreak level po sila sa Iloilo. Aba. So, hindi lang Quezon City pala. Hindi, nationwide na yan. Kaya nga dapat maglinis eh. Ang inaalala ko lalo sa mga ibang LGU, yung kinikwento ko sa'yo, meron sila yung mga ginagawa nila may mga lugar sa lungsod na doon pinatatambak ang basura. Then pipick upin na lang ng dumpster. So may dumpster sila, yung mga dumpster na bakal. Pinapatama mo na naman si Mayor Olivares dyan sa Parañaque. Talaga? At times, matagal bago makuha, siguro na hindi na traffic yung yung truck ng basurero. So nag-overflow na siya. Tapos ayun nadadaanan ko. Yun maaaring maging sanhi yun di ba? Ng dengue, yung kapaligiran na ganun. Well, ang number one kasi sa akin yung mga stay water. Yung hindi kumikilos po na tubig, dapat flowing ang mga kanal. Yan ang number one. Kasi dumadaan dun nasa may yung tubig. Pero hindi ba maaga to season na to? Usually tagulan yan nangyayari. Hindi rin. Meron din ngayon. Sa bagay, nag-uulan po ngayon because of the shear line So hindi mo maiwasan na magkakaroon ng mga tubig na sa may mga lugar na ganyan, lalo na mababa. Puddles, no? Yung maski puddles yan, pwede pong maanuhan yan mabagyan ng kaya. Bakit hindi si Herbosa ba hindi gagawin yung gimmick ni Chaleco? Hindi na niya gagawin. Yung maghahanap ng kill, yung search, destroy? Search and destroy operation? Hindi pwede hindi nagtsatsaleko to si Herbosa. Sayang ang press release. This is the time. Pakita mo yan. Magtsaleko, Wow.
Ngayon po, tungkol sa health din to. Bantay-bantayan nyo raw po yung unhealthy fat consumption. Napakataas daw sa atin. Heart month po sa atin dito, no? So, ang sinasabi po ng mga nutritionists, dietitians, yung mga medical association, kailangan daw po, medyo bawas-bawasan natin yung saturated fat, trans fat. Unhealthy raw po yan. Okay. Saan nakikita yan? Saturated fat. Animal meat. Yung mga dairies. Yung mga trans fat, saan po nakikukuha yan? Margarine, fried food, baked goods. Sa processed food, nako, kaya mas masarap yung home-cooked meal, pare, di ba? Fresh. Sinigang, yung mga ganon, nilaga. Wag na kayo gagamit din ng chemicals na yung, yung cubes? Nor. Oo, pare, chemical. Betsin, ganyan. Oo. Kasi isa sa mga killer natin yan, heart disease. Kailan lang, batang-bata, meron na namang nadaling si Alfie, player na Mapua to Bata pa namatay, sakit sa puso. Si Forrest kaya, kaya namatay? Hindi sinasabi, no? Si Gaita. Well, ang sinasabi nila, busy daw yun lilipad, darating, magluluto, magpe-presentation. Baka minsan overwork. Napagod. Ganun. Sobrang fatigue, bumigay yung puso. Cancer survivor yan eto naman, toll. Gusto niyo yung toll? Toll road, Ayan, babalik. ang importante. Ano? Ano mangyayari sa to? Yung magkakaroon ng increase? Hindi. yung single. Yung RFID. yung cashless po. Oo. So, sa Marso daw, sisimulan na yan. Kasi umangal dito Okay. Noon kasi, ni-require na ng toll regulatory, DOTR, LTO, TRB, na magkaroon ng electronic toll collection. Pag wala kang sticker, wag ka nang dumaan ng Or expressways. kung kulang yung laman, yung RFID, ayan. Dali-dali na lang ngayon. Bakit nagkukulang pa? Gcash mo, Yan din po para sa atin Nagtataka ako bakit kinukontra pa yun. Hindi, Di ba para mapabilis ang biyahe Kasi na yung gate na may Hindi, cash. hindi. Ganun ba? March 15, ibabalik na raw yan. Yung mga Pag iba wala. naman, hindi nila kinokontra. Ang gusto lang nilang maintindihan, we are going back to the same education and information. Hindi nila maintindihan kung paano gagawin, etc. I-simplify nyo kasi yan. At the same time, Anong gagawin? Paano magpakabit? o yung gano'n, simplify ninyo, pati yung halimbawa, ito, kanina may mga nagsasabi, halimbawa ako, yung itong sasakyan na ito, bibiling ko to, meron na tong RFID. Hindi ba? Okay. Itong sasakyan nito. Ngayon, Ita-transfer ko sa iyo yung account. Ita-transfer yung account. Paano yung gagawin na yun? Hindi, ganito lang gagawin daw, pare. May nag-explain na sa akin. Yung dating sticker mo, kung ikaw dating may-ari, madali naman tanggalin yun Ikaw ang bago may-ari, pupunta ka ulit doon sa kabita, magpakabit ka ng bago. Doon nga nagkakatalo. Kasi kung ngayon transfer account pang ganyan, gulo nun. Hindi nga. Ang dali-dali, physical solution lang yan. Tatagalin sticker, papalitan ng bago sticker. Sabihin ninyo yun. Dapat sa headlight dapat ituro nyo yan. Ituro ninyo, yun ang sinasabi ko. Ituro ninyo ito. Ganito ang dapat nyong gawin. Yung ngayon, yung mga bagong sasakyan, doon pa lang sa paglabas pa lang sa kasa, may kakabit na. Yung ganong klase. So in other words, again, it is back to information and education para hindi nagkakatalo. Kasi halimbawa, yung truck na yan, binili ko, lumaluwas everyday, etc. Paano mo workoutin yan? Yung mga ganong klase. So in other words, make it simple and educate people para maintindihan niyo o kayo, grupo kayo o ito ang gawin nyo. Hindi, ito yung akin. Kung meron mga pasaway, di ba? Dadaan ng expressway, paparahin nyo, sa pilitan, kabitan nyo ng Kagad. Doon na, Kagad na. Di ba? Wala. Huwag niyo nang hintayin. Bakit ang policy ng LTO, multa agad?
O yun na nga yung mga ganun Kabitan nyo na. Kumbaga, sinasabi natin, turuan nyo sila, educate them. Kailangan nyo yan. Halimbawa, tatanga-tanga talaga to. Hindi niya alam. Hindi niya alam na kailangan pala yan. Driver lang siya, wala siyang pera Driver lang siya, hindi naman siya yung hindi naman siya may-ari saan ako kukuha nun? Di ba? Kapitan nyo, tapos sigilin nyo yung may-ari or something. Yun daw po LTO, ang first offense, 1,000. Ang multa. Second offense, 2,000. Subsequent offenses, 5,000. Pag insufficient ang balanse mo, 500 first offense. Second offense, 1,000. Third offense, susunod mga subsequent offenses, 2,500. Ayan. Sabi po yan ng TRB. Pero tama yung sinasabi ni Parin Jonat, let's educate them first. Educate and simplify. Bago ka may nabakal. Bago ka may nabakal po. May costumbre na, for example, insufficient balance ka, daan ka dun sa cash lane, yung nakalagay And then dun sa loob, may dadaanan ka na pwede magbayad doon, pwede bumili. Ang hirap din nun. Ang hirap din nun. May mga, parang lay-by ba ang tawag? Ayusin ninyo. In other words, simplify na lang. At saka bilisan ninyo yan. Dagdagan nyo ng mga tao. Nakakapagdagdag kayo ng mga tao. Ito nga sa COMELEC, nadagdagan nila ng tao na mag-aayos Ang mas matindi pa rito, dapat meron ka electronic cashless. Yes. Magtataas daw po ng toll. Yan ang sabi ng TRB, Executive Director, paborito ni paring Joel, Alvin Carullo. Carullo. Nasa process na raw po, nire-review yung petition ng NLEX, magtaas by 40 centavos per kilometer. Magmula Bukawi hanggang Santa Ines. That particular portion. Bakit NLEX lang? Hindi lang NLEX yan. Hindi lang NLEX yan. NLEX pero for a very specific section. Why? Very specific section yan. Bakit? From Bukawi to Santa Ines. Bakit yun lang? Bakit hindi yung buong 28 kilometers or something? Hindi kanila yun. TPLEX, hindi na kanila yun. Hindi, NLEX is up to NLEX is up to bago mag-ECTEX. Bago mag-ECTEX. Ganon? Yeah. ECTEX yung Subic Clark. Kanina rin yung ECTEX. But, ano yan? What are these arrangements? Dahil mas nahuli yung toll contract. When? Ano yung pero ito na ang realidad talaga. Pero expect tumataas ang talaga mga toll. Everything else. But expect daw parang halos sigurado na yung increase, sabi ng TRB. Napapansin ko sa Facebook, ang mga tao ngayon, nare-realize nila na hindi pala puro magandang toll roads, skyways, and all that. At the end of the day, pamahal lang pamahal. And a lot of people are beginning to cry out for trains talaga. Trains, totoo. Kasi ganito, ang laki-laki ng binabudget natin sa DPWH para magkaroon ng kalsada. And yet, ang taong bayan, bayad pa ng bayad ng toll. Di doble tama sa atin. Nagbabayad tayo ng tax para maitayo yung DPWH, para pati mga kupit, mapinas natin. Tapos bayad pa rin tayo ng toll. Di ba? Ang mahal parang na yan. Ang mahal mahal na. Galing ka sa Calamba, papuntang Magallanes, mahal yan. Magallanes. Or lalagpas ka pa, pupunta ka ng Quezon. Hindi, ang explanation naman sa akin, sabi nung ating contact, yung DPWH, they're taking care of yung mga rural... secondary roads. Mga rural. Doon sila nag-invest. Tapos ito mga industrial areas. Yung industrial areas, you can afford toll, mag-ano na lang, private. Industrial areas, tayo yun. Calabar Zone, dyan magkakaroon na maraming toll. Saka dito sa Central Luzon. Central Luzon, yan.
Ewan ko lang, ha? Pero sabi Ito po ang konsepto ng privatization. Parang sa tubig yan. yung hinihingin, It frees dagdag up daw, the government to spend on the more Ng ano? the more important infrastructure. the more important? How do you determine which are the more The important? problem with that is government puts up everything else. Oh. And then after that, the operation and maintenance Yeah. of this particular the roads Oh. and bridges, etc., put up by government will then be tolerized. Oo. Tolerance. Di ba? At renewal pa ng renewal. Renewal pa ng Pagkatapos, renewal. Hindi natin walang napapansin. BOT, walang transfer. Hindi natin napapansin, pag DPWH ang gumawa ng kalsada, kasi yung toll, bayad nga tayo, pero sigurado natin, maganda ang takbo, maayos yung kalsada, di ba? Ang hindi na natin napapansin, yung hidden cost na kapag DPWH ang gumawa. Oo. Substandard. Mga ganon. Dangerous, hindi ayos yung kurba. Dapat gawin nilang world class. Taasan nila yung level. Yun na nga, how do you do that? Kung maraming kupit. Marami namang mga ginagawang the public works na maaayos. Marami, pare. yan, marami Sa yan. Mindanao Dumaka sa Ngayon, Mindanao. Hindi lang dito sa Central Luzon, meron yung SILEX di ba? Ang problema nga doon, pagka nagawa na ng public works yun, maayos in accordance with international standards, pang kukunin. Ng private Tolerized sector. na yan. Tolerized. Toll Itutuon na? namin to. Again, I'm just saying this kasi I see sa Facebook. No, but- for example, maraming, dati okay, kunwari ako, dati corporate, hindi ko iisipin yan. Iyaano ko pa nga sa credit card at times. Pero ngayon, retired ka na, ang mahal ng toll. Hindi, kagaya Sa nito. diba? Just to give you an Maraming ganyan, example. mga Ito, tirado. Yung Marilake, Oh, yan. yung magagandang ano dyan, ha? Oo. Magagandang ang highway dyan. One of these days, yan, tolerate yan. Pwede ba tayong Mahirap maiksing ito. message from PCSO? Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa? Nawawala Oh, yun. na yan. Sa Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Yung bantol taya, hindi ano? Hindi tayo. Hindi. Eto pa, Hindi, itatanong ko kay Kong Jonathan, how does, well, dati kang lawmaker and all that, how does the decision to privatize a certain road become tolerized? How does that happen? Kasi iniisip ko kagahapon, nag-ride kami ng mga kasama ko. Sino ba- Tuloy kami ng Rizal. I'm now thinking yung sinabi mo, wow, anong sections so ito tolerize Magaganda nila? dyan. Ang gaganda ng Magaganda daan, ng daan dyan. although yung Cardona, Papuntang Sinaloa? Tanan. ano yung babakuran? Hindi ko nga Hindi, alam eh. hindi naman. Paano mo gagawin? Along the road, paano yun? Kailangan Mga ng toll issue na nakabakod sinasabi dyan. mo, yung- Hindi. We work out. At saan dadaan ng mga mamamayan? They can How do you create make a decision? yung mga service roads. Ah. Maano yan? So, titirahin tapos may Mahaba- service road sa mahaba gilid. yan. Wide yan mga yan. That, Oh, 6 lanes. Lumawak. So parang yung nangyayari sa Yung airport, sa Tanay, ang lalawak. Oh, nun eh. itatayo ng gobyerno May pagkatapos puno ka sa gitna. One itatayo ng gobyerno pagkatapos makikinabang private One- sector. Hindi, One kaya of these days, one of these days. I'm curious how that decision is made. Yung pag ganito, usually, ganyan naman din nangyari dati sa gagawa ka ng bypass, itotol. Maraming bypass ngayon kasi yung mga dating road, mga Dami. dati, MacArthur Yung mga Highway, luma, makikitid yun eh. Oo. So ngayon, gumagawa ng bypass. Yung mga bypass na yun, liable. Iniiwasan Yung bypass na yun, liable na ano yan. short lang yan. Gaya ng ginawang MCX yung mga Yung mga ganyan-ganyan. ganun, MCX, Oo. yan. So meron nang naglalaway dyan. Ay! Malamang. Yun Malamang. na nga siguro Ano yung laway nila? Panis o ano? Hindi? Pwedeng i-identify na yan, sir. Ito Pwede yan, na. medyo ano to. Unsolicited proposal. Ayan. 9:30 ng unsolicited. Hindi pala. 9:30 ng umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. That time check was brought to you by KFC. There's good, but KFC is finger-licking good. This time check is brought to you by Petron. Fuel for everyone. Karambola
DWIZ. Balik tayo, Karambola. Ali Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Donal. Good morning. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Tataas daw ng pamasahe, pare. Expected yan. Ah, Kasi matagal na rin bago silang nagtaas ng pamasahe. 2023 pa daw yung petition eh. Magtaas ng pamasahe. Matagal na rin yan. Ang hinihingi ngayon 15. Okay. Yung original noong 2022 hindi 17 pa lang ngayon, dati 15. Pag nagtaas ng pamasahe, magtataas din ang sahod. Mayroong mayroong ripple effect. May ripple. Ang ayaw lang siyempre ng mga malilit kagaya ng mga kaibigan natin sa Siniloan at saka sa Ilocos Norte. Yung mga maliliit na restaurant, resort, etc. Hindi nila kaya yung mataas na mataas. Nasahod. Nagtaasan na lahat. Wow. Chain reaction po yan. Wala tayong magagawa dyan. Kasi ang presyo ng langis, taas ng taas worldwide. Ang kanila naman paano naman? Ang kanila sinasuggest, bigyan na lang na halimbawa, package of other benefits. For example, Ang mga empleyado. mga empleyado, imbis na sahod, kasi yung sahod, may kaakibat ng mga iba pang gagawin yung PhilHealth contribution, pag-ibig, yung ganong klase. Sa kanila, ano kaya kung every other month bigyan na lang namin ng isang kaban ng bigas. Ganyan, health insurance. So, mga ganong klase. Matutulungan pa yung farmers. Oo. Yun ang kanilang mga suggestion din. So, Sa makalawa na hearing nito, sigurado na to siguro ibibigay. so instead of just basing it on wage. Bakit naman pinatagal ng LTFRB? Alin, yung increase. Yung increase, Yung increase. You have to give us reasonable time, sir. 3 taon? 2022, Oo. 2023. Bago natin kasi at that time Hindi na reasonable yan eh. hindi pa naman at that time hindi pa naman mataas ang presyo ng langis. Anong ibig sabihin? So baka pwede pang Masahihin. Masahihin. Magtiis muna kayo mga naghahanap buhay. Ganon, ibig sabihin nun. Saka na natin pag-usapan yan. Kasi kailangan namin asikasuhin muna itong mga ride hailing. Yes, at saka yung mga Kaya ayusin muna namin mga yung prangkisa. PUB modernization saka mga ruta. Ito ang tindi pare, Maserati, Naku, Lamborghini, Ferrari, sa Parañaque. Maybach, 1.4 billion po daw. Worth of Luxury, super luxury ano ba, to. good police work? At dahil dun daw sa mga tindahan ng auto dealers. Nakita nila. Hindi, may chuchu. May nagchuchu. Nagpadala po ng photos sa Customs Intelligence. So titignan. Ni-raid po yung shop sa Pasay City. AC Chenggong Miao. AC Chenggong Miao. Sa pangalan pa lang ng shop, medyo... Parang motor display. Parang vehicle display. Chenggong Miao. Top car specialist. Yes. Anong klaseng mga sasakyan? Maserati, Super luxury. Lamborghini, Ferrari, Super luxury. Maybach. Nako, pare. 1.4 billion worth. Eto, pag ganyan pinangalanan yung mga kumpanya, medyo palagay ko tutuloy yan to. Ang gagawin niya. Kapag hindi pinapangalanan kasi yung kumpanya, may pagka-hulid up yun. Bistisong hulid up. Ito, magbabayad ngayon ng mga taxes yan. Pero hindi, nag-offense na kayo eh. Will that wash out your offense pag nagbayad ka ng tax? Nahuli ka lang, nag-smuggle ka na, nahuli ka lang eh. Confiscated yan pare, forfeited yan. Hindi dapat magbayad lang ng tax eh, forgiven na. Nagawa mo na yung offense eh. Ang penalty dyan forfeiture, hindi ba? It's nasa sa customs yan kasi sometimes it happens, mas mabuti na lang na magbayad na ng tax, i-assess mo na yan, etc. Kasi sa forfeiture auction,
baka mas mababa makikita ng gobyerno kasi sa auction, yung may-ari, yung Sila mismo sila bibili. mismo mag-auction, bibili. Oh. Kung ako yan, bibili ka wasakin ng na lang gamit yung para kotse na bumili, yan. Diba? Forfeited, wasakin yung kotse para walang Sobra ka ano. naman. Bakit? Pagbibili. These are works of art. Very- Kamay na bakal. Kamay na bakal. Rolls Royce. Matindi, meron pang comment si Customs Commissioner Rubio. Ito daw pong operation na to signals a new approach in the Bureau's strategies in going after smugglers Wag na. and ensuring the collection of rightful revenues due the government. Yeah. Isang maliit na operasyon. Grabe yung signal po yan daw ng bagong approach. Naks. Hanip sa Jaco... Ay, hindi pala. Nakakagulat yung maliit na operation. Ang layo ng tinatalon Nagiging signal ng new approach. Ano yung mga warehouses, maraming mga nakatago dyan Minsan lang kayo nakahuli signal na for a new approach. Oh my God. Ang dami ko nakikita dyan ng super luxury car, nagkalat dyan. Lahat ba yun, ano? Mga naka-display. Ha? Baka hindi nga dyan. Meron nga dati. Pare, Sunday morning, punta ka ng SLEX. Dahil mo makikita ang super luxury. Doon nila ginagamit. Unahin Sunday nyo na- morning kasi walang tao. Unahin na lang muna ninyo yung mga na may mga display. Kunyari mga sila ay representatives or mga distributor ng mga super luxury cars. Baka yung mga yan, nagbayad yung isa lamang, pero 10 pinarating. Yung mga ganun Yeah. Oo, Parang binayaran droga. ng isa. may nangyari, may dati na sinisingil na ganyan. Bilyon din yun. Binabayaran yung 2, yung 3 or 5, pasok. Basta mababa. Hindi nyo ba napansin, parang Jonat, ang daming Daming ganun. bust ngayon ng drugs. Smuggled. Nahuhuli. Nakakatakot. Bakit malalakas na naman ang loob magpadala itong mga drug syndicates? Yung bang nahuhuli na yon, ilang percentage ng total shipment? Hindi natin alam. Baka ang pulis din hindi alam But the fact remains, malalakas na naman ang loob nitong mga hinayupak na drug syndicates na to. Ganito rin dito sa kotse. Diba? Sabi ni Parin Jonat, meron nga nahuli. Alam ba natin yung mga hindi nahuli? Alam ba natin yan, pare? Yung mga ganun dapat titignan. Ito pa ang matindi rito. Yan daw, isinara yung warehouse. But the owners have 15 days to show proof na Nagbayad sila. bayad yung tax. Ba't nyo ni-raid? Kung wala kayo, kung sigurado nyo, di ba? Hindi nagbayad. Ni-raid nyo, pagkatapos nyo i-raid, tingnan natin, bayad ka ba? Tsaka lang na tinignan. Risky yun Isinara mo lahat, tapos, Hindi, kasi tingin namin dyan sa binayaran mo na pinapakita mo na yan ng fake original yan. fake original. Ibig sabihin, kanya mo i-raid, di ba? Sigurado ka na smuggle dyan Wala siya mapapakitang proof. Bakit kailangan pa maghintay? 15 days. 15 days. Magkakaayusan ba ng 15 days? I don't know. Makakapagbigay ba ng resibo yan? Ni-raid nyo na nga dahil sigurado 15 kayo days smuggle. daw, 15 days. Medyo mabigat-bigat na workout yan, Medyo... Ako yung nagugulat sa mga ganyang pronouncement ng... Sir Conrad naman, walang basagan ng pula. Sorry. Ayos na yan Ganda lang ng statement namin Oo, kayo naman Tapos meron pa pong babala ang LTO. Tukol pa rin to sa transportation. Sabi ni Bocal... Bigor. Yeah. Mendoza, pinaalalahanan daw po niya yung mga may-ari ng kotse o ng motorsiklo na kapag nakuha nyo yung license plate, agad-agad daw po ikakabit. Ganon Hindi ba kinakabit sa LTO yan mismo? Hindi, sa kanya-kanyang kabitan yan. Ano to? Pag nag-register ka,
Yan, dapat nakakabit na yan. So, puro warning lang naman. Bakit ba hindi ikakabit? Baka sa ibang gagamitin yan. Sa ibang sasakyan. Di ba? Pwede ganun eh. Kung meron po silang masamang intensyon, ginoong ano to? Bigor. Kung may masama po sila intensyon, mahuhuli nyo ba? Kung hindi nagpalit. So, useless tong warning na to. Mga ordinary citizen, talaga po ikakabit agad-agad yan. Sinong hindi magkakabit agad-agad? Yung may mga masamang balak. Kung may meron masamang balak yan, mahuhuli nyo ba sila? Masama nga ang balak eh. Magtatago nga yan eh. Hindi nga. Paano nyo malalaman? Gagamitin sa ibang sasakyan. So this is another useless warning para kayong COMELEC. Dali, I stand corrected pala. Tama yung sinabi mo, parang Conrad. Noong 2018, si President Duterte, di ba, pinasira niya yung mga Kotse, oh. Mga mahigit 30 sa BOC. Binasak, oh. Binasak, oo. Mga luxury, super luxury. Super luxury cars. Ang ano nga dyan, yan nga yung problema sa mga ganyan na workout. 30. No. Alam mo ba kung ilan? Kung ilan talaga. Yun ang nangyari dun Tip of the ice cream pala. Ice cream Tip of yan the eh. ice cream. Oo. Teka muna, tapos agad-agad daw, kailangan ikabit yung plaka. Oo. Sabi nung Bigor. 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 Agad-agad. Boss, meron ba plaka? Na agad-agad ka. Oh, ang bilis ano? May flash. Ang problema natin, sasalita kayo ng ganyan. Eh, wala namang plaka eh. Magbibigay pa kayo ng warning. Gusto ko talaga ikabit ito eh. Oo. Talaga agad-agad po. Ikakabit ko yan. Pero asan yung plaka? Wala pa pala plaka. Tapos sasalita pa tayo. Ano bang klaseng... Ay, puro pangako po yan eh. Ilan bang ano yan ha? Ang laki ng Wala namang plaka, magbibigay ka ng warning na agad-agad ikabit mo yung plaka. Wala nga plaka eh. Hindi kayo nakakapagbigay ng plaka eh. Ano ba klaseng mga bureaucrats meron tayo ngayon? Yun na nga sinasabi ni Paring Marlen. Ano yung sinasabi niya ni Paring Marlen? Propaganda machine. Propaganda machine. Anong propaganda Instead machine? of performance, instead of activities na totoo nangyayari, Action and ang everything. action ninyo ay propaganda machine. Yan. Puro pangako. Puro futuristic. Yan po number 1 lesson natin sa journalism. Hanggat hindi pa nangyayari, hindi pa balita Huwag yan. kayong maglalabas ng statement. Pero hindi na ganyan eh. Kahit na, ano pa lang eh, plan. Next, ito, balita ngayon. Sa isang buwan, re-reviewin na namin. Yan. Yan. Ito, LTFRB. Open daw po sila. Open sila. Wala sila objection and everything. Napag-aralan ang proposal. Nakita mo na? To increase the fares nitong mga ride-hailing. Oh, nakita mo? Open kami. Napag-aralan ang proposal. Yan yung action nila. Oo. Ano action nila? Pag-aaralan. Pag-aaralan nyo na ba? Hindi pa. Open kami. Open kami. Yan. Sa propaganda machine. Sabi ni Paring Marlen. Ito po si LTFRB Chair Chofilo Guadis III. Another agency that another agency. Asan na yung mga rota, boss? Tagal-tagal na natin pinag-iisipan. Yan ba TNBs? Ano yan? TNBS. Meron na na-approve na bago? Magdadagdag daw eh. Ng addition. Puro daw eh. Ang balita natin daw eh. Anak ng toko naman. Oh. Hirap na po ang mga taong bayan when it comes to transportation. Buti meron ng bagong transportation secretary. Hindi ko lang alam kung ang problema niya, saan ang direksyon. hindi, ang problema niyan, he will be saddled with the same old propaganda machines all over his Na kanyang mga bureaus. all over his department. Patay tayo niya. Di ba? He will be saddled. Ganyan nangyari for a while kay Secretary Jimmy. Talagang binuhusan siya ng... Oo, narindi rin eh. No? Narindi rin siya eh. Puro mga plano, Mga ganun puro eh. mga vision, puro mga katakot-takot. Yan, yung... Yan. Eto, another plano.
Ang DSW daw, hinahanda na nila, maglo-launch sila ng bagong digital platform. Ang tawag daw, Kaagapay Donations Portal. For what? Para sa mga magdo-donate sa kanila. Plano pa lang to. Ready na raw sila, ready na. Kagapay, Ready na silang magplano. ng isang portal. Balita ba yan? Ano sabi natin nung editor-in-chief natin? Pinggalang. Hindi pa, hanggang di pa nangyayari, hindi balita. Ang gagawin sa iyo na, pag nag-submit ka ng ganyan na papel, gaganon yan, no? Gagawin aeroplano po yan, palili pa rin. Papali pa rin. Anak na. Buti pa pala itong ating kaibigan, Sino? Si Secretary Jerry Acusar. Oh. Ayan, Phase 3 ng Pasig River. Rehabilitation. Tapos Anong nakuha phase pa niya, hindi, ilo-launch. Ilo-launch ngayon. Launching na naman! Tapos si Presidente, mismo nagamit pa niya, pupunta ron. At Launching na naman, puro launching, kaliwat kanan na lang. Asan yung result? Hindi, meron daw. Kasi 300 meters na walkway na eh. walkway, Na ayos na eh. dahan-dahan. 300 meters, 3 taon? Hindi, ano sabi pa rin Joel? Meron dun eh. 2022, 23, 24, 25, dalawat kalahating taon na, 200, 300 meters. Walkway, mahirap yan eh. Kailangan ayusin yung walkway na yan. Anak ka na. Di ba? Parang Joel, ilan yan? Di ba? Ngayon yan. Yang public utility vehicles problem po, 2017, hanggang ngayon, problema pa. Yung modernization. Modernization. Huwag ka na magtaka. Ikaw naman, parang Conrad eh. Yung bang LRT1 extension. 2015, 10 taon lang yan, delay. Okay. Mabilis na nga yung ano eh. Yung 3 years na 300 Buti pa yung delivery ng Bango Sardinas, walang delay. Di ba? Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Baral. Karambola hanggang bukas dito sa DWIC 882 at Aliw Channel 23. Pero ngayon, nandito na siya. Tara! Masikip na ano to? Ang ganda ng kulay combination nito. Salmon. Black and salmon ba yan? Yan ang color combination ng mukhang mayaman. Hindi gusto mayaman. Go wrong. Yan. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. sa Ronda Pilipinas. Ayun. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIC hanggang sa muli.